Hello mga kahabi, it's me again, Arnold G, ang inyong kahabi buddy. So for today's video, makikita nyo naman, nandito sa harap yung ating bagong AEG na tripod. And siyempre, pero hindi po ito yung pag-uusapan natin mga kahabi. Yung pag-uusapan natin yung binili kong 553 holographic red dot. Sa online ko siya nabili, no? But before that, mga kahabi, gusto ko muna po magpasalamat sa ating hindi naman sponsored, binigay or gift sa akin ni Sir Master Julius ng Easy Airsoft. Yan, binigay po sa akin tong shirt na to. Yan, hanggang sa likod. Ayan po. Ayan. Yan yung likod niya, ito yung harap. So kung gusto niyo pong ganito, pwede kayong umorder sa kanila or pwede kayong bumili pag napabili kayo ng rifle sa kanila. Again, hindi po ako sponsor ni Sir Julius, pero doon natuwa po siya sa akin, kaya nabigyan po ako ng ganitong klase t-shirt or uniform nila. Maganda po yung tela. Presko. Ang size po nito is medium. Ang build ko po is parang medium din, tapos ang height ko is 5'5" lang po. So yun, umpisa na po natin pag-unboxing ng pinili natin red dot. Unboxing po natin. Actually, sa online ko po siya binili. Meron naman po sa mga leading hobby shop na ganito, kaya lang medyo may kamahalan yung sa mga hobby shop. And siyempre mahal kasi branded din naman po kasi yun nandun. Ito po kasi is parang generic lang yung nabili ko. Kaya mura. Lagi ko lang po dito sa ilalim mga kahabi. Kasi nakikita nyo nakabubble wrap naman. So good. Good po na nakabubble wrap siya. Yan. Try ko na yung bubble wrap. Actually meron pa po pala isa ito. Yung sling naman. So sabay po dumating kanina lang yan. So generic lang po to mga kahabi. Hindi po siya katulad nung branded na EOTech yun. Medyo may kamahalan po siya. Kaya dito na lang tayo sa mura. Total hindi naman talaga tayo player ng combat. Wala naman to parang ito. Wala naman. So ito po siya. Ayan. Ayan. Yan po siya. The box. Model niya is 553 graphic sight. So sana mag-work, no? Buksan natin. Upon opening, tabi ko lang dito. Meron siyang as usual, yung manual. Yan. Paano siya ginagamit. Lagyan natin dito. Then meron siyang pamunas. Ang lens siguro to. Tapos, meron siyang battery. Ito yung kasama niyang battery. Ang battery niya ay CR123A 3 volts ng 1,300 mAh. Yan po siya. Yan. Yan po. Sama na po. Tapos, ito po yung, wala na po yung kasama. Ito na po yung box. Yan. Tatabi ko lang po Ito yung ganyan lang muna. Medyo mabigat din. Okay din. Then meron siyang gel na ganito. Parang siguro ito alam para sa to pag hindi lang siguro mag-moist. Maganda rin siya mga kahabi mabigat din. And then alloy yung ano niya. Tapos ito po yung pinaka on. Ito yung on niya mga kahabi. Tapos NB, di ko alam kung nag-work yung NB NB kasi is night vision. Tapos yung pagpa-power off mo, pe-press mo lang tong dalawang button na to na sabay. Press mo siyang sabay, no? Tapos ito yung kanyang ito siguro yung kanyang nakalagay. Hindi. Ito siguro, alima sa dalawa, no? Alima sa dalawa, yung elevation niya, tsaka yung tignan ko lang po sa manual saglit, mga kahabi, no? Kung alin dito.
Actually, wala nakalagay pero sige, siguro pag tinesting ko na lang po, doon natin malalaman kung alin yung up and down, left and right niya, no? Tapos dito yung battery, lagay ng battery. Buksan natin para makita natin working po yung yung binili natin. Actually, nag-PM po ako doon sa seller. Sabi ko next time naman bago kayo magpadala ng item, make sure na kinuha na niyo yung video yung in-order ng mga customer para makita lang talagang working yung product. Nagpadala po sila pero nagtataka lang ako, napadala na sa akin tsaka pala sila nagpadala. So ibig sabihin kumuha lang sila ng ibang item nila na binidyo nila na working. Ito hindi ko alam kung talagang working. Yung po isa sa mga worries natin pag umu-order sa mga online, di tayo sure kung pagdating sa atin is okay, di ba nabasag yung lens, working ba. Isa yun sa mga sa cons compare sa pagbibili tayo sa mga hobby shop na matetesting mo na kagad. Kaya lang, like I said po, medyo may kamahalan. Siguro pag nakaipon tayo, baka bumili tayo ng ganun, yung mga branded din. Kunin ko lang yung battery mga kahabi. Mas yung battery, yung takip. Ano kaya to? Hindi sinabi kung ganyan or baka ganun. Naman siguro sasabog to mga kahabi, tumali ako. Iniikot lang. Wala rin ba sa manual? Paano lagay? Wala rin po sa manual mga kahabi kung paano siya ilalagay wala. Tapos yung battery, hindi po siya rechargeable baka maano nyo na rechargeable, hindi pa kasi kahit ako nung una kala ko rechargeable pa pero hindi pala. Ayan, diba? Kaya baliktad yung battery ko, parang feeling ko baliktad yung battery ko. Wala kasing paano siya lalagay ito. Siguro pa ganun. Ito pa lang ang tama siguro. Tama nga ako. Mga kahabi, tama nga ako, no? So, paglagay po ng battery, yung positive, eto, yung negative eto. So, uunahin yung ilagay yung positive. Nakita ko na kagad nagpula kaya alam ko nang okay na po. Ayan. Then, press nyo lang. Then, ikot nyo lang. Nakita ko na yung nyo. Ganda. Ganda niya mga kahabi. Pero, same, hindi lang siya ganun, same quality ng pero maganda. Teka lang, pakita ko po sa inyo mga kahabi kung paano siya. Up and down, plus. So, lalapit ko sa inyo mga kahabi. So, ito. Sana makita nyo. Ito mga kahabi. Nakita nyo ba? Nakikita nyo ba mga kahabi? Nakikita nyo yung green? Ayan yung green, ayan. So, pag pinindot ko to, ayan. Wait lang pindutin ko lang. Magre-red siya. So itong lang pala to, itong gitna, lang siya parang selector lang ng green and red kasi nakalagay doon NB. NB it means kasi night vision. So yun lang. Tapos sana yun. Tapos pag pinundot ko to, itong isang to, nagbabago ba? Kung makita sa camera ayan, nagbabago. So, ito yung bright niya. So, gusto nyo bawasan yung pagka-bright. Ito naman. Ayan. So, working, mga kahabi, yun nabali natin. Sana tumagal, no? And, dito natin siya lalagay. Yung sukat po ng railings nito is 20 mm. So, sana mag-fit. Feeling ko naman, mag-fit. Tingnan natin, Pag hindi nag-fit, sorry. Iyak. Hindi naman, mag-fit naman yan. So, eto lang siguro yung gunting galaw muna po ang gamitin natin. Yan, siguro ganyan. Pitan lang po natin. Pitan ko lang po mga kahabi. Ganda nyo, lalo siyang gumanda. Promise. Yan. At ito ginagamit ko. Jologs naman. Mamaya magasgas pa. Okay. Tandaan lang po. Gusto kanya screw ko. Anyway, yun lang muna po. Ayan kahabi Gumanda siya lalo and
ayun, nakikita ko ni red dot. Tapos to, green, ayan o. Hindi pa lang siya naka-center siguro or naka-align, pero maganda siya mga kahabi. Naging two-tone yung tripod tuloy. So ayan. So tingnan natin yung function na power off kung mag-work. Sabay daw to eh. Nakita ko saan. Okay naman, namatay naman siya kagad. Ang bilis. Power on. Ang bilis naman. Pag isa, ayaw niya mamatay. So, dalawa dapat. Ayun, mabilis pag namatay. Yun. So, yung mga kahabi, no? Working good. So, mura natin siya nabili. So, tetestingin natin to sa ibang araw pag yung elevation niya tsaka windage niya kung tatama. So, update or gagawa rin po akong video para makita nyo kung paano siya i-adjust. Doon po sa mga newbie, no? Para makita nyo po paano lang siya adjust at paano siya sa center. Ayan. Saan po ba ginagamit yung red dot mga kahabi? Para may idea po doon sa mga newbie lang po sa mga pro. Siyempre alam nyo na kung saan naman po ginagamit. And correct nyo po ako kung tama ako. So ginagamit po siya para maka-aim tayo ng mabilis sa mga target natin. So doon po siya ginagamit. But meron din po mga magagaling na airsoft player na hindi po gumagamit ng red dot. Katulad po ni Sir Idol Philip Arles. Yan, isa po sa mga idol natin yan. Sir, shout out po sa iyo. Ang galing po niyan, panoorin niyo po yung video niya sa FB. Makikita niyo kung gaano po siya kagaling and mabilis bumaril ng ng airsoft. Ay isa sa mga iniidolo ko po yan. So yun lang po mga kahabi. Salamat po sa panonood. So thank you po sa lahat ng subscribers, followers, and viewers. So kung hindi ka pa po na-subscribe, please subscribe and like and share po sa mga ganitong klaseng content. Maraming salamat po. Have a nice day po. Ingat po palagi. Bye!